Nanawagan si Pope Leo XIV ng ceasefire o tigil putukan sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Joy Salamati. Direktang sinagot at pinatunayan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siya'y buhay sa kabila ng usap-usapang pinakakalat ng Iran na umano'y patay na siya. Sa kanyang video post, makikita na nag-order pa ng kape si Netanyahu sa isang coffee shop sa Jerusalem habang kausap ang isa niyang aide. Dito mariin niyang pinabulaanan ang balitang namatay siya dahil sa isang strike ng Iran. Tumugon pa si Netanyahu gamit ang isang slang na Hebrew word. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. Ibinalita ng White House na halos nasira na at wala ng kapasidad ang Iran para makapagsagawa pa ng ballistic missile operations dahil sa pinaigting na Operation Epic Fury ng Estados Unidos. Hindi na rin umano epektibo ang kakayahan ng Iran para sa naval combat operations dahil sa tuloy-tuloy na aerial operations sa Iran. Ayon sa White House, aabot sa 95% ang naitalang ibinaba sa pag-atake ng Iranian drones. Nasa 90% na rin ang mga napalubog at nasira umanong Iranian vessels. Samantala, nasa 6,000 targets na sa Iran ang tuluyang napasabugan at nasira ng Estados Unidos upang sugpuin ang malagim na terorismo ng Iran. Tiniyak ni US President Donald Trump na sa kabila ng banta ng Iran na patuloy na pagsasara ng Hormuz Strait kung saan idinadaan ang 20% langis ng mundo, magpapadalaan niya ang Estados Unidos ng mga warship o barkong pandigma para panatilihin itong bukas at ligtas. Pagsisiguro pa ni Trump, tuluyan ng sinira ng Estados Unidos ang kakayahan at kapabilidad ng Iranian military. Umaasa naman si Trump na tutulong din ang iba pang malalaking bansa na apektado ng sitwasyon. Sa ngayon patuloy umanong mag-ooperate ang Estados Unidos para bombahin ang coastal areas ng Iran, kabilang na ang mga barko o sasakyang pandagat na nasa Hormuz Strait upang sa lalong madaling panahon ay muling mabuksan at madaanan na ito. Samantala, sa isang pahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinalagan nito ang pahayag ni Trump kaugnay ng pagpapasara ng Iran ang Hormuz Strait. Nilinaw ni Araghchi na nananatiling bukas ang daanan sa mga bansa maliban lamang sa Amerika at Israel. Nanawagan din ng Iran sa mga kalapit nitong bansa na paalisin ang mga bansang nanggugulo at nakikisali, samantalang ang Israel lamang umano ang kanilang pakay. Sa kabilang banda, sinabi ni Araghchi na sa gitna ng mga pag-uusap ng Iran at Estados Unidos, tiniyak aniya ng Tehran na wala silang nuclear weapons. Pero tinanggihan aniya ito ng US dahil sa hindi naintindihan na technical details. Idiniin ng Iran na hindi kikita ang Estados Unidos sa mabilis na pagtaas ng presyo ng langis at mga taripa. Pinayayaman lang umano nito ang mga kumpanya at pinahihirapan ang mga tao. Samantala, nanawagan si Pope Leo XIV sa lahat ng mga Kristiyano sa gitnang silangan na maging responsable sa nangyaring tensyon doon. Dito, binigyang diin ng Santo Papa na sana'y magkaroon na ng ceasefire o tigil putukan at mabuksan rin ang dialogo ng mga bansang sangkot sa kaguluhan. Dagdag ng Santo Papa, hindi makakamit ang hustisya at kapayapaan mula sa paghahasik ng lagim at pagganti sa isa't isa. Nakipag-usap naman si French President Emmanuel Macron kay Iranian President Masoud Pezeshkian hinggil sa kasalukuyang tensyon sa Middle East. Hiniling niya ang agarang pagtigil na ng Iran sa mga pag-atake nito sa iba't ibang bansa sa rehiyon tulad ng Lebanon at Iraq. Ipinaalala rin ni Macron sa Iran na kumilos at sumunod sa mahigpit na defense framework ang France. Tinitiyak nito ang proteksyon sa kanilang mga interests at freedom of navigation. Aniya, kinakailangan ng isang bagong balangkas na magsisilbing daan tungo sa kapayapaan at seguridad ng lahat. Kasama na rito ang pagsisigurong hindi gagawa ang Iran ng nuclear weapons at ballistic missile program. Nanawagan din siya na sa lalong madaling panahon ay bumalik na ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.